Kumusta mga sir? Magandang araw. Today is May 13, 2024 and quick update lang dito sa ating Suzuki Espresso AGS na na-acquire natin noong September 22, 2023. So mag-8 months na siya sa May 22. And after 8 months, nakuha na natin yung plaka niya nung Saturday, which is May 11. So kunin natin tapos kabit natin ngayon. Saan lang natin yung likod. Pasensya na medyo madumi dahil kagagaling lang namin ng Quezon kahapon. Yun. Ito yung plate number. So, kabit na natin. Harap likod. So, nakabit ko na siya. Ito yung sa harap. Tapos, okay na din yung sa likod. Yan yung sa likod. Okay na rin. Actually, nag-video ako nung kinakabit ko siya. Pero, inuulit ko tong video dahil may mali akong ginawa. So, papakita ko na lang siya. Tapos, ito yung kasama niya sa plastic. Photocopy ng ORCR. Baliktaran yan. Tapos, meron siyang kasamang ganyan na RFID. So, itong silver na part, yan yung RFID. Tapos, nandito yung details ng sasakyan. Ayan yung color, gray. Tapos, validity na 2023 to 2027. Tapos, itong sa right side, merong QR code na kapag niscan nyo, makikita nyo yung details ng sasakyan online. So, kinakabit to dyan sa windshield. Pero, hindi ko na muna siya ikakabit dahil may plan ako magpapalit ng tint. Since kailangan ko ulitin yung video, kailangan ko na naman ulitin yung mga pinagsasabi ko kanina. And ayun nga, nakuha natin yung unit natin sa Suzuki Auto Taytay. Under siya ng ANC company. Ayan. And kung kamusta yung experience, so first, yung sa plate number, nakuha natin siya almost 8 months na yung unit. Not bad since wala naman tayong ginawang follow-up para dito sa plaka. Bigla lang nag-chat yung agent ko na available na for pick up yung plaka. Tapos yung sa ORCR naman, yung ORCR, nung nag-inquire ako, ang sabi is 1 to 2 months. Pero yung ORCR ko ay na-release after 3 weeks ng unit. So not bad. Tapos in terms of freebies, basic freebies lang naman, seat cover tsaka matting. Yung seat cover, nakuha ko siya kasabay ng ORCR, which is 3 weeks nga. Then yung matting, parang 1 to 2 weeks after nun ko siya nakuha. So basically, wala nang utang yung agent natin sa akin. Meron na tayong plate number, ORCR, tapos yung matting, tsaka seat cover. In terms naman sa place nila, isa yung Suzuki Auto Taytay sa place na or branch na kita mo yung service area while nasa customer area ka, sa customer lounge. Kasi yung ibang branches ng Suzuki, not sure kung under din ng ANC yon, hindi mo kita yung ginagawa sa sasakyan mo while PMS. Dito, glass lang yung pagitan ng service area tsaka nung mga customers. So, pwede mong makita or bantayan kung ano yung mga ginagawa nila sa sasakyan. Tapos pet friendly nga rin pala yung Suzuki Auto Taytay. Kasi nung kinuha ko yung plate number ko, kasama ko yung isang aso ko na Pomeranian. And ayun, allowed yung dogs sa loob. Not sure lang kung large breeds ay pwede, pero yung sa akin ay small breed. Pero and pinayagan sa loob. Tapos may free din na juice or coffee. Tapos ako normally nagpapa-PMS ako ng weekdays para hindi ganon kadami yung tao na nagpapa-PMS. And since weekdays may trabaho, meron din silang wifi. Pwede kang humingi ng password sa kanila para makapag-work habang naghihintay ng PMS. So far, okay naman yung experience ko sa agent tsaka sa Suzuki Auto Taytay. Kasi meron ako nababasa sa iba na after pagka-release ng unit nila, hindi na nila makausap or makontak yung agent nila.
Pero dito sa Suzuki Auto Taytay, yung agent ko, siya pa rin yung kausap ko up to now. Kapag magpapa-PMS, siya yung nag-i-schedule para sa amin ng PMS. And I highly recommend kung naghahanap kayo ng Suzuki units, ay try nyo sa Suzuki Auto Taytay. Pero disclaimer lang, hindi ako connected sa company. Ang naging experience or connection ko lang sa kanila is, yun nga, sa kanila ko nakuha itong Suzuki Espresso natin. So, yun lang. Peace and drive safe.